Let's open the Bible, Exodus chapter 20. Kaya buksan po natin sa Exodo, Kapitulo 20. Exodus chapter 20, verses 1 to 3. Sa talata 1 po hanggang 3. Exodo, Kapitulo 20, talata 1 hanggang 3. 1 and 2, Brother Ian, would you read? Nababasahin ko po yung talata 1 hanggang 2. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. And verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yes. In Exodus chapter 19 and 20, God gave the 10 commandments to Israelite. Kaya dito po sa Exodo, Kapitulo 19 hanggang 20, ibinigay po ng Diyos yung kautusan o yung 10 utos sa mga Israelita. And when God gave the 10 commandments to Israel, he was so fearful. Kaya nung ibinigay po ng Diyos yung 10 utos sa mga Israelita, labis po talagang nakakatakot yung Diyos. It looks so terrifying. Kaya yung mga Israelita po ay labis na nanginig. That's why Israelites were trembling and fearful, and so they couldn't approach God. Kaya dahil po sa panginginig at labis na pagkatakot, yung mga Israelita po ay duwag po silang lumapit sa Diyos. So today, we're gonna study the 10 commandments and God's justice and love. Kaya ngayon po pag-aaralan po natin yung tungkol sa 10 utos, gayon din po yung pag-ibig at katwiran ng Diyos. God has two attributes. Kaya yung Diyos po ay may dalawa pong attributes o katangian. Let's look at please bookmark here and let's look at Psalm number 89. Lagyan po natin dito ng tanda at tignan po natin sa awit. Psalm number 89, verse 14. Sa awit po, Kapitulo 89, talatang 14. This verse is a very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang katwiran at katarungan, ang mga saligan ng iyong trono, ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. God is justice. Kaya ang Diyos po ay katwiran. That's why whenever people commit sins, God always judges sinners. Kaya sa nagkakasala po yung mga tao, lagi pong hinahatulan ng Diyos yung makasalanan. When the city is full of sins, when the world is full of sins, God always judge city, even the world. At kapag yung syudad o kaya yung buong mundo ay nagkakasala, patuloy din pong hinahatulan ng Diyos maging yung buong mundo. That's why God judged the whole world by great flood, because at the time of Noah, the world was full of sins. Kaya nung panahon po ni Noe, yung mundo po ay napupuno na po ng kasamaan. Kaya maski po yung buong mundo, hinatulan po ng Diyos gamit yung baha. So as a view of the man, if there are many people, we can just forgive, even though they are wicked. Kaya di ba, sa paningin ng tao, kapag marami yung tao, kahit na masama sila, pwede natin silang patawarin. So for example, in one group, they except one person, all committed the sin. Then what should we do? Kaya halimbawa po sa isang grupo, maliban sa isang tao, halos lahat po sila ay nagkasala. Ano yung gagawin natin? If the boss fired everyone except one person, he cannot earn the money. Kaya di ba, kapag tinanggal ng amo yung lahat ng tao, maliban dun sa isa na nagkasala, hindi na po siya kikita. Then that company will stop. At yung kumpanya ay maaari pang tumigil. Then boss just say, okay, only this time, I'll forgive you. Kaya sasabihin ng amo, o sige, ngayon lang papatawarin ko muna kayo. But God is justice. Pero yung Diyos po ay katwiran. Even though He lost all people, He judges sinners. Kaya kahit mawala po yung lahat ng tao, kanya pong hinahatulan yung makasalanan. So, at the end time, God already planned to judge the whole world with a fire. Kaya sa huling panahon po, nagpasya na po yung Diyos na hatulan yung buong mundo gamit yung apoy. Because that time, the world will be full of sins. Dahil sa panahon po ng huling panahon, yung mundo po ay mapupuno rin po ng kasalanan. So God is justice. That's why, even though there are so many people, when God decides to judge them, God judges them. Kaya nga po, ang Diyos ay katwiran. Kaya kahit gaano karami yung mga tao, pag kami kasalanan, hinahatulan po ng Diyos. But God is also love. Pero ang Diyos din po ay pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. So, even though we commit so many sins, when we sincerely repent,
God forgive us. Kaya kahit na marami na yung kasalanan na nagawa po natin, pero kung tapat tayong magsisisi, papatawarin tayo ng Diyos. That's why until we die, we have a second chance. Kaya nga, bago tayong mamatay, palagi tayong may mga pagkakataon. Why we are still alive? Because God is love. Kaya bakit patuloy pa rin tayo nabubuhay? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. If God is only God of justice, when we commit a sin, immediately we have to die and go to hell. Kaya kung ang Diyos ay katwiran lamang, kapag nagkasala tayo, dapat agad tayong mahatulan at mamatay. But until we get salvation, God waited for us. Pero hanggang sa tayo po ay maligtas, ang Diyos po ay nag-intay sa atin. Even now, even though we commit so many sins and make so many mistakes, we are still alive because God is love. Maging sa oras po na ito, di ba, kahit na marami na tayong pagkakamali at pagkakasala, dahil ang Diyos ay pag-ibig, tayo po ay napapatawad. God give us another chance every day. Kaya palagi po tayong binibigyan ng Diyos ng bagong pagkakataon araw-araw. So, whenever people commit sins in the history, they will judge it. Kaya sa buong kasaysayan, sa tuwing ang tao ay nagkakasala, lagi silang inatulan ng Diyos. But whenever people repent and wants to get salvation, God saved them. Gayun din, sa tuwing yung tao po ay tapat na nagsisisi at nagnanais ng kaligtasan, inililigtas po sila ng Diyos. So history is the history of God's judgment and salvation. Kaya yung kasaysayan po natin, ito po yung kasaysayan ng katwiran at pagliligtas ng Diyos. In Exodus chapter 19 and 20, God revealed as a God of justice. Dito po sa Exodo Kapitulo 19 at 20, nagpakita po yung Diyos bilang Diyos na katwiran. That's why people were so trembling and it looks terrifying. Kaya yung mga Israelita po ay nanginginig at labis talagang natatakot. Let's go back to Exodus chapter 19. Kaya balikan po natin yung Exodo Kapitulo 19 po muna. Exodus chapter 19 verse 16. Sa talata 16, Would you read? sa umaga na ikatlong araw, kumulog at kumidlat, at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok, at ang tunog ng trompeta ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampo ay nanginig. So all people were trembled. Kaya yung lahat daw po ng tao ay nanginig. And chapter 20 verse 18 and 19, At sa Kapitulo 20, talata 18 hanggang 19, Israel people couldn't even approach it to the Lord. kaya yung mga Israelita po, hindi nila magawa, maski po yung lapitan yung Panginoon. That's why they asked Moses, you talk to God and don't let God talk to us. Kaya sinabi po ng mga Israelita kay Moses na magsalita ka sa amin at ngunit wag mo lamang pagsalitain ang Diyos sa amin. So the verse 18 and 19, would you read? Verse 18, na masaksihan ng buong bayan ang mga kulog at kidlat, ang tunog ng trompeta at ang bundok na umuusok, ay natakot sila at nanginig, at sila'y tumayo sa malayo. Verse 19, sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming papakinggan, subalit wag mong pagsalitain ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. 18 and 19. Oh. So according to the Hebrew chapter 12, even Moses was exceedingly afraid and trembling. Kaya sa Hebreo Kapitulo 12 po, binabanggit dito na maging si Moises po ay pumasok po sa labis na pagkatakot. This is God of justice. Kaya ito po yung Diyos na katwiran. Even though we are saved, when we stand before God, we will be trembling. Kaya kahit po na ligtas po tayo, kung tayo po itatayo sa harapan ng Diyos, manginginig din po tayo sa takot. Because when we look at the real God, He is so great and wonderful and so holy. Dahil kapag tumayo na po tayo sa totoong anyo ng Diyos, siya po ay dakila, maluwalhati at napakabanal. So even though nobody forces us to kneel down, we automatically will be kneel down. Kaya sa pagharap natin sa tunay na Diyos, kahit wala ang pumipilit sa ating lumuhod, kusa po tayong luluhod. Let's look at Isaiah chapter 6. Kaya tignan po natin sa aklat ni Isaias, Kapitulo 6. Isaiah chapter 6, verse 1. Aklat po ni Isaias, Kapitulo 6. Verse 1 and 2. Talata 1 po hanggang 2. Would you read? Verse 1, Noong taong mamatay si Haring Ozias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Verse 2, sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin, bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang muka, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya.
Seraphim indicates angel. Kaya yung seraphim po, ito po yung anghel. He has 6 wings, Ito raw po ay may 6 na pakpak. and through 2 wings, through the 4 wings, he covers the face and foot. Kaya sa pamamagitan ng kanilang 4 na pakpak, ito yung tumatakip sa kanilang paa at kanilang mata. Why? Bakit po? Even angel thought he's dirty before God. Dahil maging yung anghel po, tingin niya sa sarili niya na siya po'y marumi sa harapan ng Diyos. That's why that much God is holy. Kaya ganun po kabanal yung Diyos. So verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. God is so holy. Kaya labis pong banal yung Diyos. That's why even angel, the praise the Lord, banal, banal, banal. Kaya maging yung anghel po, niluluwalhati nila yung Diyos na banal, banal, banal. That's why even though nobody explained the sin of Isaiah, Isaiah already realized he is a terrible sinner. Kaya nga po kahit na wala nagpaliwanag ng kasalanan ni Isaias, naunawaan niya po na siya po ay masamang makasalanan. So he says, verse 5, would you read? Verse 5, Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Isaiah is a prophet. Kaya propeta po si Isaias. So I don't think he commit so many sins with his mouth. Kaya tingin ko hindi ganun karami yung kanya nagagawang kasalanan gamit yung kanyang labi. But even prophet says, my mouth, my lips are so dirty. Pero maging yung propeta, binabanggit niya na yung aking labi ay marurumi. Because when you look at holy, holy, holy God, he realizes he's really, really dirty. Dahil nung kanya na pong nakita yung banal, banal, banal na Diyos, naunawaan niya na labis po siyang marumi. So until verse 5, we can see the God of justice. Kaya hanggang sa talata 5, nakita po natin dito yung Diyos ng katwiran. But from verse 6, we can see the God of love. Pero mula sa talata 6, may kita na po natin dito yung Diyos na pag-ibig. The verse 6 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang magkagayoy, lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, Ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. So core symbolized the blood of Jesus. Kaya yung ito pong uling, ito po ay kumakatawan sa dugo ni Jesus. When the verse 7, when he touched my mouth with the live core. Kaya dito daw po, nung lumapat po yung uling sa kanya daw pong bibig, Then the angel says, your iniquity is taken away, your sin purged. at sinabi po ng anghel na, ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na. We committed so many sins with our mouth and all our body. Kaya di ba nakagawa po tayo ng napakaraming kasalanan gamit yung ating labi at buong katawan? But when the blood of Jesus Christ touch our body, we become clean. Pero nang ang dugo ni Jesucristo ay humipo sa ating pong katawan, ito po, tayo po ay naging malinis. This is the love of God. At ito po yung pag-ibig ng Diyos. So God is justice and love. Kaya ang Diyos po ay katwiran at pag-ibig. When we study the book of Exodus, we can also see the God's justice and love. Kaya sa aklat din po ng Exodo, kung pag-aaralan po natin, makikilala din po natin yung Diyos na katwiran at pag-ibig. Chapter 19 and 20, God gave the 10 commandments to Israelites. This is God's justice. Kaya sa kapitulo 19 hanggang 20, ibinigay ng Diyos ng 10 utos sa mga Israelita. Ito yung Diyos na katwiran. It is so terrifying. Kaya labis po talaga itong nakakatakot. But from chapter 25 to 40, God gave the instruction, the law about tabernacle. Pero mula po sa kapitulo 25 hanggang 40, ibinigay po ng Diyos kay Moises kung paano itatayo yung tabernakulo. Tabernacle is the place for all Israel people to be forgiven. At yung tabernakulo po, ito po yung lugar para yung lahat ng mga Israelita ay mapatawad sa kasalanan. So God introduced, if the people commit sin,
God will judge sinners. Kaya pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili na kapag ang tao ay nagkasala, hahatulan niya ito. But God is also give the way to be forgiven. Pero ibinigay din po ng Diyos sa mga Israelita yung paraan para mapatawad sa kasalanan. So in the Exodus, we can see the God's justice and God's love meet in the one place. Kaya sa aklat po ng Exodo, may kita po natin dito na yung katwiran at pag-ibig ng Diyos ay nagtagpo sa isang lugar. The cross is the place where God's justice and love meet. Gaya din po yung cross, doon po nagtagpo yung katwiran at pag-ibig ng Diyos. We committed sin. Tayo yung nagkasala, That's why we are supposed to be judged and we have to die. kaya tayo lang po yung nararapat na hatulan at mamatay. But instead of us, Jesus died on the cross. Pero sa halip na tayo, si Jesus po yung namatay para sa atin. If God is only love, God can just say, okay, even though nobody paid, I'll forgive you. Kaya kung ang Diyos ay pag-ibig lang, maaari niyo sabihin na, o sige, kahit wala ng kabayaran, pinapatawad ko na kayong lahat. Then Jesus doesn't need to die. Kung gayon, hindi na kailangan mamatay ni Jesus. And if God is only justice, we cannot get salvation. At kung ang Diyos ay katwiran lang, wala pong maliligtas sa atin. Also, Jesus will not die on the cross. At hindi rin po mamamatay si Jesus sa cross para sa atin. He will say, you commit sin and you have to pay. You go to hell. At maaari sabihin niya na, ikaw yung nagkasala, di ba? Kaya dapat bayaran mo yan at papunta ka sa impyerno. But God is justice and love. That's why on the cross, in order to pay the penalty of all our sins in our place, Jesus died. Kaya dahil ang Diyos po ay katwiran at pag-ibig, kaya doon po sa krus, para mamatay po sa atin pong pwesto, si Jesus po yung namatay at pinako. Let's look at the Daniel chapter 10. Kaya tingnan po natin sa aklat ni Daniel, Kapitulo 10. Aklat po ni Daniel, Daniel chapter 10, Daniel po, Kapitulo 10, verse 7. talata 7, sa page 1175 po. The verse 8, when the Daniel looked at the vision from God, he was so trembling. Kaya sa verse 8 po, nang makita po ng Diyos yung panaginip mula sa Diyos, siya po talaga ay nanginig. Verse 8, would you read? Kaya't iniwan akong nag-iisa at nakita ko ang dakilang pangitaing ito, walang lakas na naiwan sa akin at ang aking kulay ay namutlang parang patay at walang nanatiling lakas sa akin. Then he lost the conscience. Kaya siya po ay para daw pong namatay. The verse 9, would you read? Verse 9, ngunit narinig ko ang tunog ng kanyang mga salita at nang aking marinig ang tunog ng kanyang mga salita, ang mukha ko'y napasubasog sa lupa sa isang mahimbing na pagkakatulog. Actually, Daniel didn't see the God of justice. Pero di ba, hindi naman nakita dito ni Daniel yung Diyos na katwiran, He just looked at the part of God's vision. kundi nakita niya lamang po yung parte ng pangitain ng Diyos. But it was so fearful, so he lost the conscience. Pero dahil ito po ay labis na katakot-takot, siya po ay nawalan ng malay. But God is also love. Pero ang Diyos din po ay pag-ibig. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit di nagtagal, narito, isang kamay ang humipo sa akin at ako'y itinayo na nanginginig ang aking mga kamay at mga tuhod. God touched Daniel. Kaya hinipo po ng Diyos si Daniel. And verse 11, let's read it together. 3, 2, 1. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal, unawain mo ang mga salita na aking sasabihin sa iyo, tumayo ka ng matuwid, sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon, nang kanyang masabi ang salitang ito, sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. And verse 12, the first part, do not fear, Daniel. At sa unang parte ng Kapitulo 12, at talata 12, huwag kang matakot, Daniel. So, can you imagine when we stand before God? Kaya naiisip niyo po ba, pagka tumayo na po tayo sa harapan ng Diyos, It will be so fearful kaya ito po ay labis na nakakatakot, if we don't get salvation. lalo na kung hindi po tayo ligtas. If people reject the love of God, and if they stand before only God of justice, if they don't meet the God of love, how much is fearful and terrifying. Kaya nga po, kapag kayong tao ay tinanggihan yung pag-ibig ni Jesus at sila po ay tumayo sa Diyos na katwiran at hindi nila nakatagpo yung Diyos na pag-ibig,
gaano pa kaya ito labis na nakakanginig at nakakatakot? Hebrews chapter 10 verse 31 says, "It is a fearful thing to fall into the hands of the living God." Kaya sinasabi po ng Hebreo Kapitulo 10, talata 31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So in Revelation chapter 20, there is the white throne, God's judgment seat. Kaya sa Apokalipsis Kapitulo 20, nandito po yung dakilang puting trono ng Diyos. God will call the all sinner one by one. Dito po sa lugar na to, tatawagin po ng Diyos lahat ng makasalanan isa-isa. And God will reveal all our sins, all people's sin, in the heart, with the word, and with the action. At ipapakita po ng Diyos yung lahat na nagawang kasalanan ng tao sa kanilang puso, sa kanilang bibig, at kanila pong ginawa. And God will judge all sinners one by one. At ahatulan po ng Diyos lahat ng makasalanan isa-isa. Then, all other sinners who are waiting for their judgment, they look at the God cast out the sinners one by one to the lake of fire. At yung ilang mga makasalanan na nag-aantay ng paghuhukom ng Diyos, makikita po nila kung paano itatapon po ng Diyos yung mga makasalanan doon po sa lawa ng apoy. Bible says, people will confess their sins before God. Sinasabi ng Biblia na nakusa pong aaminin ng mga tao yung kanilang kasalanan sa Diyos. I believe, like Isaiah, because God is so holy, even though God doesn't show their sins, they already confess, Lord, I'm really dirty sinner. Kaya naniniwala ko na gaya ni Isaias, kapag nakita na ng tao yung Diyos, kahit na hindi pa inilalantad yung kanilang mga kasalanan, kusa na po sa kanilang umamin na sasabing, ako po Panginoon ay isang masamang makasalanan. So if God appears before us only as a God of justice, who can approach God? Kaya kung magpapakita yung Diyos na katwiran sa harapan po natin, sino kaya yung makakalapit? Nobody. Walang sino man. That's why God came to this world as a form of man. That is Jesus Christ. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nagpakita yung Diyos sa katawan ng tao na si Hesus Kristo. That's why people talk to God, they approach Jesus and touch it, and they have a conversation. Kaya nga, di ba yung mga tao, madali silang lumapit at umipo kay Jesus at makipag-usap sa Kanya. Let's look at Isaiah chapter 53. Tignan po natin sa aklat ni Isaias, Kapitulo 53. Isaiah chapter 53, verse 2. Kapitulo 53, talatang 2. Would you read? Sapagkat siya'y tumubo, sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Yes. In order to have a fellowship, in order to save us, in order to approach us, Jesus Christ came to this world without any beauty. Kaya para mabalik yung fellowship natin sa Diyos, para iligtas tayo, at para malapitan po tayo, si Jesus po ay pumunta dito sa mundo ng walang kagandahan. If king wants to have a fellowship with the servants or people, when he approaches as a king, all the people are afraid. So king, this guys, he disguised as just a normal man. Kaya di ba po kapag yung hari, kapag gusto niya pong magkaroon ng pakikipag-usap sa kanyang lingkod o sa kanyang sambahayan, yung mga tao po ay labis na matatakot sa kanya, kaya yung gagawin niya po ay siya po ay magpapanggap na gaya ng normal na tao. And he make his face dirty and clothes is very old. And when he approach people, they feel comfort. At kanya pong dudumihan yung kanyang muka at susuot ng lumang suot. At nang sa gayon po, kapag siya'y lumapit sa kanyang sambahayan, sila po ay madali lang lumapit sa kanya. Jesus Christ came to this world as a God of love. Kaya si Hesus Kristo po ay pumarito dito sa mundo sa anyo ng Diyos na pag-ibig. Let's look at, that's why, even people despise Jesus and rejected Jesus. Kaya nga po, madali lang po sa mga tao na hamakin si Jesus. But even though Jesus came to this world as a God of love, people
despised and rejected Jesus. Kaya kahit na si Jesus ay pumarito dito sa mundo sa anyo ng Diyos na pag-ibig, yung mga tao ay kanila pong hinamak si Jesus at tinanggihan yung kanyang pag-ibig. The verse 3, would you read? Sa verse 3 po, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. So, even though Jesus came to save all sinners, if people reject the love of Jesus, they will only meet the God of justice. Kahit na si Jesus po ay pumarito para iligtas yung mga makasalanan, pero kung tatanggihan po nila at hinamak yung kanya pong pag-ibig, kanila pong makakatagpo yung Diyos na katwiran. So why did God give the 10 commandments to Israel people? Kaya ngayon, bakit kaya ibinigay ng Diyos yung 10 utos sa mga Israelita? God really want the Israel people cannot get salvation by keeping the law. Una po, dahil ninanais ng Diyos na maunawaan ng mga Israelita na hindi nila kayang sundin, hindi sila maaaring maligtas sa pagsunod sa kautusan. Let's go back to Exodus chapter 20, Kaya balik po tayo sa Exodo, Kapitulo 20, verse 3. sa talatang 3. You shall have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. What if my son called the neighbor father and serves him? Kaya halimbawa po, paano kaya kung yung anak ko, tinawag niya yung kapitbahay namin na tatay at siya yung pinaglingkuran? Then I'll get angry. Di ba magagalit ako? I'm your father, not him. Oh, ako yung tatay mo, hindi siya. Why you serve him? You have to serve me. Ba't siya yung pinaglilingkuran mo? Dapat ako yung paglingkuran mo. But if people make so many gods, it's like this. Kaya, pero kung yung tao po ay gagawa ng maraming Diyos-Diyosan, gaya po ito sa kaso ng tatay. Instead of real creator and real Lord, people are worshiping so many other fake gods. Kaya imbis na sa tunay na may lalang at Panginoon, yung tao po ay kanilang pinaglingkuran yung mga peking Diyos at mga Diyos-Diyosan. When I stayed in India, I saw so many Indian people worshipped many gods. Kaya nung ako po'y nananatili sa India, nakita ko po yung mga Indiano na sumasamba sa marami pong Diyos-Diyosan. Head is elephant, Yung ulo po ay gaya sa elepante, body is a human, at yung katawan ay sa tao. and they believe this God give them the blessing and financial blessing. At naniniwala sila na yung Diyos-Diyosan na yun ay nagbibigay sa kanila ng pagpapala sa salapi. So when they opened the store, they prayed before idols. Kaya pagkabukas nila ng kanilang tindahan, mananalangin muna sila sa kanilang Diyos-Diyosan. But if they don't own the money, they bring that idol and hit. Pero kung hindi naman sila kikita, kanilang ilalabas yung Diyos-Diyosan na yun at papaluin. Somebody asked him, why do you hit? Why are you hitting your God? Kaya may nagtanong sa kanya, ba't mo pinapali yung Diyos mo? Last month, I earned the money. He works well. Kaya sabi niya, nung nakaraang buwan, malaki yung kinita ko, magaling talaga siyang trabaho. But this month, I lost the money, so he doesn't work well. Pero ngayong buwan, nalugi ako, kaya hindi siya mabisa. That's why I'm hitting him. Kaya pinapalo ko siya. Is that God? Kaya Diyos ba yun? They made so many false gods. Kaya nakagawa sila ng napakaraming bulaang Diyos. And even these days, the much more serious trend is the combining religions. At maging sa panahon po natin ngayon, yung pinakatanyag po na uso ay yung pagbahalo ng mga relihiyon. Have you heard the WCC? World Council of Churches? Kaya narinig niyo na po ba yung WCC o yung World Council Churches? They insist that no matter what religion you believe, no matter what God you believe, if you live well, you can go to heaven. Pinipilit nila na anumang relihiyon mo o sino mang Diyos yung pinaniniwalaan, kung mabuti naman yung pamumuhay mo, makakapasok ka sa langit. This is what Pope says. At ito po yung sinabi nung Santo Papa. Pope Francisco. Pope Francisco said, if you don't have the bad intention, then if you live according to the conscience, no matter what you believe, you can go to heaven. Sinasabi ni Pope Francisco na kung wala ka namang masamang balak at makakapamuhay ka na may malinis na buti,
ano man yung pinaniniwalaan mo, makakapasok ka pa rin sa langit. But Bible clearly says there is no other name to get salvation but Jesus Christ. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia na walang anumang kaligtasan sa kanino paman, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Jesus Christ says, I'm the way. It means I'm the only way to go to heaven. Kaya sinasabi ni Jesus na ako ang daan, ibig sabihin walang ibang daan, kundi si Jesus lamang. I'm the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Jesus is the only one who can give us the eternal life. Not there is no other God. Kaya si Jesus lamang po yung natatangi na makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at walang sinuman. And let's look at the chapter 20, verse 4. At tignan po natin sa Kapitulo 20, talata 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. So, the second commandment is don't make any carved image. Kaya yung ikalawang utos po ng Diyos ay yung huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Because if we have an idol, we rely on the idol instead of the Word of God and our Lord God. Dahil kung meron po tayong inukit na larawan, tayo po ay magtitiwala dito, imbis na salita ng Diyos at sa ating tunay na Panginoon. So for example, the father gives the gift to the son. Kaya halimbawa, may isang tatay na binigyan niya po ng regalo yung kanyang anak. Then son, really joyful and just look at the gift. At yung anak niya, labis talaga natutuwa at nakatingin lang dun sa regalo. And the son always worship the gift. At yung anak na yun, lagi niyang sinasamba yung regalo. He doesn't even look at the father. Ni hindi siya tumingin dun sa kanyang tatay. That's the sin to worship idols. At gaya po ito ng kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. God gave everything to people because God loves the people. Kaya ibinigay po ng Diyos sa lahat ng tao yung lahat ng bagay dahil mahal niya po yung tao. But people worship the things which God made and they don't care about real God. Pero kanila pong sinasamba yung mga bagay na nilikha ng Diyos at wala po silang pakialam sa tunay na Diyos. These days, the biggest idol is Maria. At sa panahon natin, di ba, yung pinakamalaking Diyos-Diyosan ay si Maria. So many people prayed before idol of Maria. Kaya napakaraming tao na yung nananalangin sa harapan ng Diyos-Diyosan na si Maria. Please forgive me. Please bless me. Kanilang sinasabi na patawarin mo kami at pagpalain mo kami. That is really big sin. At ito po talaga ay napakalaking kasalanan. And during the 7 years Great Tribulation, Antichrist will make his idol. At sa panahon po ng 7 taong kapigatian, si Antikristo ay gagawa ng kanyang sariling imahe. If people don't worship that idol, Antichrist will kill the people. At kapag hindi sinamba ng mga tao yung kanyang imahe o kanyang inukit na larawan, papatayin niya po yung mga taong yun. And the third commandment is verse 7. At sa verse 7, ito po yung ikatlong utos. Would you read? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So if we call the name, the God's name, in vain, is also sin. Kaya kung babanggitin daw po natin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ito po ay kasalanan. Oh my God, Oh, Jesus Christ. Oh, Diyos That ko po. kind of expression is the sin to break this law. Kaya yung mga ganito pong kataga, ito po yung pagkakasala para labagin yung kautosan na to. And also, not worshiping God properly is also dishonoring His name. Maging yung hindi po tamang pagsamba sa Diyos ay kagaya po ng pagbabawalang bahala sa pangalan ng Diyos. So if the children commit many sins, the people blame the not children, their parents. Di ba po kapag yung anak natin ay marami na pong nagagawang kasalanan, yung kanilang sisisihin ay yung magulang at hindi yung bata? They'll say, "Who is your father?" So sabihin nila, sino ba yung tatay mo? So if the people commit sin, the people blame the God, Creator God. Kaya kapag yung tao po ay nagkakasala, yung kanila pong sinisisi ay yung Diyos na tagapaglikha. And chapter 20, verse 8, At sa verse 8,
The first commandment is remember the Sabbath day to keep it holy. At yung ikaapat na utos ay alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Actually, it's impossible. Sa katunayan, imposible po ito. Because every Saturday night, from Saturday night to the Friday night to Saturday night, we must not do anything. Dahil ayon po dito, mula po ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng gabi, dapat wala tayong gagawing anuman. And in order to keep the Sabbath day in the right way, strictly, we have to go to Israel. At para po atin talagang maisagawa ng stricto yung araw ng Sabat, dapat po nasa lupain tayo ng Israel. So it's not possible. Kaya napaka-imposible ng bagay na to. Then why God give these commandments? Kung gayon, ba't kaya binigay ng Diyos yung mga ganitong uri ng utos? Because let's look at this verse, Numbers chapter 15. Kaya tignan po muna natin sa Bilang, Kapitulo 15. Numbers chapter 15, verse 32. Sa talata 32 po. In the Sabbath day, if the children of Israel gathering the sticks, they must be stoned and killed. Kaya sa araw daw po ng Sabat, kapag po yung mga anak ng Israel ay namumulot ng kahoy, sila po ay dapat batuhin hanggang mamatay. Verse 35, would you read? Verse 35, sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay tiyak na papatayin. Babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. So the Israel people, even now, they try not to do anything in Sabbath day, in order to keep this verse literally. Kaya yung mga Israelita po, maging sa panahon natin, sila po ay kanilang sinisikap na wala talagang gawing anuman sa araw ng Sabat para kanila pong stricto na masunod po ito. So in the elevator, in the Sabbath day, elevator automatically stop every floor. Kaya sa araw po ng Sabat, yung mga elevator po doon, kada palapag po ng isang building ay kusang bumubukas yung elevator. Because they think pushing the button is work. Dahil kanilang iniisip na yung pagpindot daw po dun sa button ay gaya ng pagtatrabaho. So they set up to stop all floors. Kaya kanila pong sineset up yung isang elevator na sa bawat palapag ay titigil ito. And in Sabbath day, they wear the clothes without pocket. At sa araw ng Sabat, sila ay nagsusuot ng damit na wala pong bulsa. Because mistakenly, if there is even needle on the pocket, when they move, they work to carry the needle. Dahil kapag daw po na kapag may hindi sinasadya, kung may mahulog na isang needle sa kanila pong bulsa, sa kanilang kaisipan, kanila po itong binibitbit. That's why they wear the garment having no pocket. Kaya nagsusuot po sila ng damit na wala pong bulsa. They don't work so far. At hindi po sila naglalakad ng malayo. But they really misunderstand the meaning of Sabbath. Pero kanilang maling naunawaan yung araw ng Sabat. Why did God command to kill the man if he work in the Sabbath? Kaya bakit inutusan ng Diyos na patayin yung tao na nagtatrabaho sa araw ng Sabat? Why? Bakit po kaya? Bakit po? Even today, if somebody work on Sabbath, Kaya maging sa oras na to, it's not the will of God. kapag may nagtatrabaho sa araw ng Sabat, papatayin ba siya? Hindi po yung kalooban ng Diyos. God already promised He will give the blessing on Sabbath. No need to work. Kaya pinangako na po kasi ng Diyos na bibigyan niya po ng pagpapala yung araw ng Sabat, kaya dapat hindi na po sila magtrabaho. But if people work on Sabbath, it means they don't believe God's blessing and God's promise. Pero kung sila po ay gagawa sa araw ng Sabat, ibig sabihin hindi sila nananampalataya sa pangako ng Diyos at sa kanyang pagpapala. Now, Jesus already gave us the peace. That's what the Bible says. Kaya ngayon, binigyan na po tayo ni Jesus ng kapayapaan. Ito po yung sinasabi ng Biblia. You don't need to work.
Because Jesus already paid the penalty of all our sins. Wala na po tayong dapat gawing anuman dahil pinatawad na po ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan. But people try to go to heaven by doing something, by their own work. Pero may mga tao pa rin na kanilang ginagawa yung kanila pong sariling kaligtasan upang makapasok daw sila sa langit. It means they don't believe the gospel. Kaya ibig sabihin po nito, hindi sila sumasampalataya sa Ebanghelyo. It means they reject the blood of Jesus Christ. At ibig sabihin din ito na kanilang tinatanggihan yung dugo ni Jesus. Then they must be judged and go to hell, like this person. Kung gayon, dapat talaga silang hatulan at mapunta sa impyerno, gaya nung lalaking ito. So God already know we cannot keep the 10 commandments. Kaya alam na po ng Diyos na hindi natin masusunod yung 10 utos. Sometimes we despise our Lord. Kung minsan pa nga, di ba, hinahamak natin yung ating Panginoon. Sometimes, not sometimes, we never keep the Sabbath day. At hindi lang po kung minsan, kundi madalas, hindi po natin sinusunod yung araw ng Sabat. Even other commandments. At maging yung iba pang kautusan. Let's go back to Exodus chapter 20, verse 12. Kaya balikan po natin at tignan natin sa Exodo 20, talata 12. Honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. This, when we look at the 10 commandments, from number 1 to 4 is the commandments toward God. Kaya kung pagmamasdan po natin yung 10 utos, mula una hanggang ika-4 na utos, ito po ay utos para sa Diyos. And 5 to 10 is commandments toward man. At yung ika-5 hanggang ika-10 utos naman po ay utos sa kapwa natin. And number 5 is honor your parents. At yung ika-5 dito ay yung igalang ang iyong magulang. And number 6 is the do not commit murder. At yung ika-6 ay huwag kang papatay. So when the commandments goes up from 10 to 1, it's more serious. Kaya yung kautosan po, mula sa ika-10 hanggang ika-1, ito po ay palala ng palala. So, honor your parents is more important commandments than do not murder. Kaya ibig sabihin, yung paggalang sa magulang natin ay mas mahalagang kautosan kaysa sa pagpatay. It's more serious sin. At ito po ay mas terribling kasalanang magagawa natin. Then, I got surprised when I taught the students in Korea. Kaya nagulat talaga ako nung nagtuturo pa ako sa mga estudyante doon sa Korea. They don't add po to the parents. Hindi sila nagdadagdag ng po sa kanilang magulang. Do you add po to parents? Kayo, nagsasabi ba kayo ng po sa mga magulang nyo? We are just like a friends. Ay, hindi. Para na nga kami magkaibigan eh. That's your opinion. Opinion mo lang yun. God will not think like this. Hindi po ganun yung kaisipan ng Diyos. The father and mother, we have to really, really respect and honor them. At dapat lamang po nating higit na igalang yung ating ama at ina. Not because they own the money. Hindi dahil sa kumikita sila ng pera. Not because they have a power. Hindi dahil sa meron silang kapangyarihan. But because they are our parents, we have to honor them. Kundi dahil sila ay ating mga magulang, kaya dapat po natin silang igalang. When I came to Philippines, the children hold my hands and blessing. Kaya nung pumunta po ako sa Pilipinas, yung mga bata ay nagmamano sa mga matatanda. In the beginning, I didn't know that. Kaya sa umpisa, hindi ko alam yun. So when they hold and try to reach their forehead, I resist. Kaya nung sinubukan nilang magmano sa akin, pinigilan ko sila. What are you doing? Ano ginagawa mo? Then I learned that it's expression to respect. At natutunan ko na ito ay pagpapakita ng paggalang. When the children visit the parents, they express their respect. Kaya kapag may mga anak na bumibisita sa kanilang magulang, nagpapahayag sila ng paggalang. I think that is a really good tradition. Kaya sa tingin ko ito ay mabuting tradisyon. We have to respect our parents. Dapat po nating igalang yung ating mga magulang. If not, that is really big sin before God. Dahil kung hindi po, ito ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Actually, when we do our best to respect and honor our parents, we realize we are really bad. Kaya sa katunayan po, kapag ginawa natin yung lahat ng ating mga kaya na sila po ay igalang, maunawaan natin na napakasama natin. Think about this. Please compare
how much our parents sacrifice for me and with how much we sacrifice for our parents. Kasi isipin niyo po, kung gaano na lamang po nagsakripisyo yung mga magulang natin para sa atin, at kung ikumpara niyo po yung sakripisyo natin para sa kanila, We cannot compare. hindi po ito may kukumpara. That's why we try to do more to treat our parents the more. Kaya nga po, di ba, masigit po natin ginagalang yung ating mga magulang. Intentionally, if we don't do our best intentionally, we really feel guilty. At di ba po, kapag sinasadya natin na hindi sila igalang, tayo po ay nakukonsensya. Tama po ba? Next, the sixth commandment is the number 13. You shall not murder. At yung ika-6 na utos sa talata 13, huwag kang papatay. It comes from anger. Kaya ito po ay nagmumula sa pagkagalit. It comes from jealous. At nagmumula din ito sa pagkaingit. So when we look at the Genesis, Cain was so jealous to Abel. Kaya kung pag makikita po natin sa aklat ng Genesis, si Cain po ay nainggit kay Abel. So he got angry. Kaya nagalit siya. And finally, he couldn't control his anger, so he killed his brother Abel. At sa kauli-ulihan, nang hindi niya na po mapigil yung kanyang galit, kanya pong pinatay yung kanyang kapatid na si Abel. But Bible says, God look at our heart. Pero sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. That's why even though we don't kill the person, if we are jealous and hate others, it's also murder. Kaya kahit hindi po natin patayin yung isang tao, kung tayo ay magagalit at may inggit lamang sa kanila, ito ay gaya na rin ng pagpatay. Also, committing suicide is a murder. At maging yung pagpapakamatay ay pagpatay. We don't have any right to kill the person, Kaya wala po tayong karapatan na patayin yung tao. even including ourselves. At maging yung sarili po natin. So, we receive the life from God. Kaya natanggap po natin yung buhay mula sa Diyos. We don't have any right to kill the life. Kaya wala po tayong anumang karapatan na pumatay ng buhay. And the verse 14, you shall not commit adultery. At sa talata 14, huwag kang mangangalunya. The living together without marriage is adultery. Kaya yung pagsasama sa isang bahay nang hindi pa kayo kasal, ito po ay pangangalunya. That's why before God, we should be very careful. Kaya dapat po sa harapan ng Diyos, labis po tayong mag-ingat. The verse 15, you shall not steal. At sa talata 15, huwag kang magnanakaw. Not only stealing other people's things, but also not offering the tithe is also stealing. Yung pagnanakaw po, hindi lang po ito yung pagkuha ng gamit ng ibang tao, maging yung hindi po pagbibigay ng ikapo ay pagnanakaw. Let's look at the Genesis chapter 14. Kaya tignan po natin sa aklat ng Genesis, talata 14. This is the first offering the tithe in the Bible. Kaya kapitulo 14, ito po yung unang pagbibigay ng ikasampung bahagi sa Biblia. The Genesis chapter 14 verse 20. Sa talata 20 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Abraham couldn't get the victory in the battle. Kaya si Abraham po, hindi po siya dapat magkaroon ng pagtatagumpay sa digmaan. But he realized that because of the God's grace, he got the victory. Pero naunawaan niya po na dahil sa biyaya ng Diyos, siya po ay nakakuha ng pagtatagumpay. That's why he gave the Melchizedek a tithe of all. Kaya binigay niya po yung paring si Melchizedek ng ikasampung bahagi ng lahat. So that's the expression that everything is given by God. Kaya ito po ay pagpapakita na lahat ng meron tayo ay bigay mula sa Diyos. But when the Abraham offered the tithe, all saved people were there in him. Pero nang si Abraham po ay nabigay ng ikasampung bahagi ng lahat po ng ligtas na tao ay na kay Abraham. Because he is the father of all believers. Dahil siya po yung ama ng lahat ng sumasampalataya. So all saved people should follow his way. Kaya nga po, nararapat lamang na yung lahat ng ligtas na tao ay sumunod sa kanyang daan. So offering the tithe is not the one of the law.
At yung pagbibigay po ng ikasampung bahagi ay hindi po isa sa kautusan. Before the Israel people received the Ten Commandments and other law, Abraham already offered the tithe. Kaya bago pa man matanggap ng mga Israelita yung 10 utos at yung iba pang kautusan, si Abraham po ay nagbigay na po ng ikasampung bahagi. Meaning is, everything is given by God. Kaya ibig sabihin po nito, ng lahat na meron tayo ay bigay ng Diyos. Because we are so thankful, we offer the tithe. That's the minimum that we express our thanksgiving. At dahil sa labis po nating pagpapasalamat, nagbibigay tayo ng ikasampung bahagi. At ito lamang po ay katiting na pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos. But if we don't offer what we are supposed to offer, God says that's stealing. Pero kung hindi natin ibibigay yung dapat lamang po nating ibigay, sinasabi ng Diyos na ito ay pagnanakaw. Let's look at the Malachi. Malachias. Tignan po natin sa aklat ni Malakias. The last book in Old Testament, Sa huling aklat po sa Lumang Tipan, verse 8. Chapter 3, verse 8. Malakias, Kapitulo 3, talatang 8. Will a man rob God? Kaya nanakawan ba ng tao ang Diyos? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? Gayunmay, ninanakawan ninyo ako, ngunit iyong sasabihin, paano ka namin ninanakawan? God said, Israel people, you steal my things. Kaya sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na kayo ay nagnakaw ng lahat ng bagay ko. Then they said, no, we didn't. At sinasabi nila na, ay, hindi namin ninakaw yun. Then the last part, God said, in tithes and offerings. At sa uling parte, sabi ng Diyos, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So, think about this. If I take someone's money, it's stealing, right? Kaya isipin niyo po ito, di ba kapag ninakaw po yung pag-aari ng isang tao, ito ay pagnanakaw. Then, I have someone's money. I kept someone's money. I have to return, but I don't return. It's also stealing. Pero isipin niyo po ito, paano kung hawak ko yung pera ng ibang tao at hindi ko ito ibinalik? Ito ay gaya ng pagnanakaw. So offering the tithe and our offering must be, we are supposed to offer. We have to return. But if we don't return, it's also, God said, that's stealing. Kaya nga po yung mga handog at mga ikasampung bahagi ay nararapat pong maibalik sa Diyos. Pero kung hindi po natin ito ibabalik, sabi ng Diyos, ito ay pagnanakaw. That's why many people have the financial difficulties. At ito po yung dahilan kung bakit napakaraming tao yung may mga kahirapan sa pera. Verse 9, would you read? Verse 9. Verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng iyong buong bansa. Yes. God cursed them because they steal God's things. Kaya isinumpa sila ng Diyos dahil kanilang ninakaw yung mga bagay ng Diyos. One verse says, God make the hole on the pocket. At may isa pang talata na sinasabi na inilagyan ng Diyos ng butas yung kanilang bulsa. So even though I put all the money on the pocket, it's all lost. Kaya di ba kahit ilagay ko yung lahat ng salapi ko doon sa bulsa na yun, lahat ng ito ay mahuhulog lang. But God says, test me whether I can bless you or not when you offer the tithe. Pero dito po, hinamon sila ng Diyos na subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagkapala na walang sapat na kalalagyan. Actually, we have a sinful nature. Kaya, di ba po, may likas tayong pagkamakasalanan? That's why if we don't fight against our sinful nature, we don't like to give the offering and tithe to the Lord. Kaya kung hindi tayo makikipagdigma sa ating likas na pagkamakasalanan, ayaw talaga natin magbigay ng handog at ikasampung bahagi. One man got sick. Kaya halimbawa, may isang lalaki na nagkasakit. So he prayed, Lord, if you heal me, I'm gonna sell my house and offer it. Kaya sabi niya, Panginoon, kung pagagalingin mo ko, ibibenta ko lahat ng aking pag-aari. Then God healed him. At sabi niya, ibibigay ko to sa iyo at pinagaling talaga siya ng Diyos. Since that time, he couldn't sleep. Oh, do I have to offer my house?
Kaya mula nung siya'y gumaling, hindi na siya na makatulog, iniisip niya na kailangan ko bang ihandog yung My bahay ko? house is really expensive. Yung bahay ko, mahal to. Then he got the brilliant idea. At nagkaroon siya ng matalinong ideya. He put the sales board, sales. Kaya nilagay niya po sa bahay niya na binibenta ito. The house is 1 peso. Sinabi dito na yung bahay ay piso lang. But if you want to buy my house, you have to buy these three together. Pero yung kapalit nito, kung gusto niyo bilhin yung bahay, dapat bilhin niyo din yung puno ng magkasama. This tree is 10 million. At yung puno daw ay 10 milyon. Then this house is really nice, so somebody bought. Kaya dahil napakaganda talaga ng bahay, kaya may bumili talaga. Then he offered 1 peso. Kaya kanya pong inihandog yung piso. Then God said, you sold the house, you promised. Kaya sabi ng Diyos, di ba, bibenta mo yung bahay mo, nangako ka? Yes, Lord, 10 million is the price of this tree, Ay, not the house. Opo, Panginoon, yung 10 milyon po ay halaga ng puno, hindi po ng bahay. Price of the house is 1 peso. Yung halaga po ng bahay, piso lang. You take 1 peso. O, ito po yung piso. We have this kind of heart. Kaya may ganito po tayong puso. When you offer the tithe, 1,000, we tremble. 1,000. Kaya pag nagbibigay tayo ng isampung bahagi ng 1,000, nanginginig pa tayo. 1,000. I forgot to buy something. Sasabihin natin, ay nakalimutan kong bumili ng isang bagay. That is 300. At 300 yun. So 300. 700. Kaya 700. 700 na lang. I have to buy some food. 300 more. At kailangan ko pang bumili ng pagkain. O, 300 ulit. I have to buy the toy for my children. At bibilan ko din ng laruan yung anak ko. I like to buy the merienda. At magme-merienda pa ako. Then, konti lang. I'm shy to offer. Next time. Kaya kapag konti na lang, nahihiya na tayo magbigay ng ikasampung bahagi. So next time. That's why we don't offer any offering, any tithe. Kaya paulit-ulit, sa susunod na lamang, hanggang sa dumating na hindi na talaga tayo nagbibigay ng handog. God says, try. Test God. If God bless us or not. Kaya sinasabi ng Diyos na subukin ninyo ako. Kaya subukin po natin yung Diyos kung pagpapalain ba talaga niya tayo. And let's go back to Exodus chapter 20. At balikan po natin yung Exodo, Kapitulo 20, verse 16. sa talata 16 naman. You shall not bear false witness against your neighbor. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Telling a lie is a sin. Kaya yung pagsisinungaling po ay kasalanan. Sometimes we make a story to break a relationship between other people. Di ba? Kung minsan tayo ay nag-iimbento ng kwento para masira yung relasyon ng ibang tao, That is really big sin. kaya napakalaking kasalanan po nito. We should be very careful not to tell a lie. Kaya dapat labis po tayong mag-ingat na huwag magsinungaling. And the verse 17, At sa talata 17, would you read? huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. So we must be, in Korea, there is a saying, the proverb, neighbor's rice cake looks bigger. Kaya meron pong kawikaan doon sa Korea na yung rice cake ng kapitbahay ay mas malaki. It means, even though they are same rice cake, I have a same rice cake, someone's rice cake looks better. Kaya nga, ibig sabihin po nito na kahit pareho naman kaming may rice cake, pero yung rice cake ng iba ay para mas mabuti. That's why we want to take something. Kaya nga, kuminsan gusto itong kunin. But we have to learn how to be satisfied in our life. Kaya dapat po natin matutunan kung paano po tayo dapat makontento sa buhay. We have to learn how to be thankful before God. Dapat po natin matutunan kung paano na labis tayo magpapasalamat sa Diyos. But anyway, this is the 10 commandments. Kaya ito po yung 10 utos. How can we keep these 10 commandments, all the commandments, all the time, even from our heart? Kaya paano po natin masusunod yung 10 utos, yung lahat ng kautosan sa lahat ng panahon, maging yung sa ating puso? It's impossible. Napaka-imposible po nito. That's why God gave the Israel people 10 commandments not to keep all the commandments for going to heaven.
Kaya nga po, ibinigay po ng Diyos yung 10 utos sa mga Israelita, hindi po para sundin at makapasok sa langit. God already know Israel people cannot keep the 10 commandments. Dahil alam na po ng Diyos na hindi po masusunod ng mga Israelita yung 10 utos. But God gave the 10 commandments is because God wants the Israelite to know how much terrible sinner they are. Kaya binigay ng Diyos yung 10 utos sa mga Israelita upang maunawaan nila kung gaano sila masamang makasalanan. Let's look at the Romans chapter 3. Kaya tignan po natin sa Roma, Kapitulo 3. Romans chapter 3, verse 19. Kaya sa talata 19 po, People wants to insist they are innocent. kaya yung mga tao, pinipilit nila na sila daw ay walang sala. They want to say they are good person. Gusto nilang sabihin na sila ay mabuting tao. Then God says, the verse 19, would you read? Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. Yes. upang So those who are under the law, it means the people who try to go to heaven by keeping the law, they are under the law. Kaya yung ibig sabihin ng mga nasa ilalim ng kautusan, ito po yung mga tao na sinusubukan makapasok sa langit sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. They said they are good. Sinasabi nila na mabuting tao sila. Then God showed the 10 commandments. At ibinigay ng Diyos yung 10 utos sa kanila. Then would you read? At ang buong upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. So when God showed the 10 commandments, they cannot say anything because they already broke all the law. Kaya nang ihayag ng Diyos yung 10 utos, wala na po silang nasabing anuman dahil naunawaan nila na nalabag nila yung lahat ng kautusan. Verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Lord, I'm innocent. Kaya I'm sinless. kasabihin nila, Panginoon, wala po akong sala. Then God showed the 10 commandments. God will ask, did you keep this? Did you keep this? All the way? At ipapakita ng Diyos ang 10 utos at tatanungin, nasunod mo ba to sa lahat ng panahon? Then God closed their mouth. You are sinners. Kaya nang sa gayon, matatahimik talaga yung kanilang bibig at mauunawaang sila ay makasalanan. So the reason why God gave the 10 commandments is not for going to heaven, but for realizing our sins. Kaya yung dahilan po kung ba't ibinigay ng Diyos yung 10 utos ay hindi para sundin at makapasok sa langit, kundi maunawaan natin yung ating pagkakasala. If we can go to heaven by keeping the 10 commandments, Jesus doesn't need to die on the cross. Dahil kung makakapasok tayo sa langit sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi na po nangangailangan patayin pa si Jesus sa krus. Let's look at the Galatians chapter 2 verse 21. Kaya tingnan po natin sa Galatia Kapitulo 2. Galatians chapter 2 verse 21. Talata 21 po. 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Yes. So it means we cannot get salvation by keeping the law. Kaya ibig sabihin, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. It means that's why Jesus died on the cross to redeem all our sins instead of us. At ibig sabihin, ito po yung dahilan kung bakit si Jesus po yung namatay doon sa krus at kanya pong tinubos yung lahat nating kasalanan, imbis na tayo. So, through the law, we realize how much terrible sinner we are. Kaya sa pamamagitan ng kautusan, maunawaan natin kung gaano tayo terribling makasalanan. Then we go to, so the law guides us to go to Jesus. Kaya yung kautusan po yung gagabay sa atin para makapunta po tayo kay Jesus. Then through Jesus, we get salvation. At sa pamagitan po ni Jesus, tayo po ay maliligtas. So, the Galatians chapter 3, verse 24. Sa Kapitulo 3 naman po, talata 24. 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang kautusan ay naging ating taga-supil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. The original meaning of this tutor is the guardians
guardians who brings children to the kindergarten. Kaya yung original na kahulugan po ng taga-supil ay yung tagapagbantay ng bata para makapasok sa eskwelahan o kindergarten. So the law is called the spiritual mirror. Kaya yung kautusan po ay tinatawag na spiritual na salamin. One day, my son's face was dirty. Kaya isang araw, yung anak ko po, yung kanyang mukha ay may dumi. So I said, "You are dirty. You wash your face." Kaya sabi ko, madumi yung mukha mo, kailangan mo maghilamos. He said, "I'm okay. I'm okay." Pero sabi niya, hindi, okay lang ako, okay lang ako. Then I showed the mirror. Kaya pinakita ko sa kanya yung salamin. When he looked at himself, "Oh, I'm dirty." At nang nakita niya yung kanyang sarili, ay, maruming ako. But he doesn't wash his face with mirror. Pero di ba, hindi niya po hinihilamos yung kanyang mukha gamit yung salamin? I like to wash. O sige, lilinisin ko na. No. He has to go to water and wash. Kundi, dapat siyang pumunta sa tubig at maghilamos. Through the law, 10 commandments, people realize they are dirty. Kaya sa pamagitan po ng 10 utos o ng kautusan, mauunawaan ng mga tao na sila ay marumi. But by the law, they cannot be clean. Pero hindi po sila malilinis sa pamagitan ng kautusan. When they go to Jesus Christ, by His precious blood, they become clean. They are washed. Kundi, kung sila po ay tutungo kay Jesucristo na sa pamagitan ng kanyang dugo, sila po ay malilinis at magiging malinis. That's why the law is the tutor for to guide us to Jesus. Kaya yung kautusan po ay taga-supil para gabayan po tayo kay Jesus. So, in order to redeem all our sins, the God of love, Jesus Christ, came to this world. Kaya para tubusin yung lahat ng ating kasalanan, yung pag-ibig na Diyos na si Jesucristo ay pumunta dito sa sanlibutan. So, if we only receive the law, we don't have a willing heart and we don't love God. Kaya kung makakatanggap lang po tayo ng kautusan, wala po tayong kusang loob at hindi po natin mamahalin yung Diyos. Maybe we only think the obligation, I have to keep this law. Maaari isipin lang natin ay mga obligasyon na dapat ko itong sundin. But this is not the will of God. Pero hindi po ito yung kalooban ng Diyos. God wants us to love God by receiving His great love. Kundi ninanais po ng Diyos na mahalin po natin yung Diyos sa araw na matanggap po natin yung kanyang pag-ibig. Let's look at the Galatians chapter 5, Tignan po natin sa Galatia, Kapitulo 5, verse 13. sa talata 13. Today is the last verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Now, we have a liberty. Kaya di ba ngayon meron na po tayong kalayaan. Even though we commit a sin, surely we go to heaven. At kahit na magkasala pa tayo, tiyak na makakapasok tayo sa langit. Even though we don't do anything for Jesus, surely we go to heaven because freely Jesus already forgave all our sins. Kahit na wala naman tayong ginawang mabuti para kay Jesus, pero dahil ng libre, sa pamagitan ng pagtubos ni Jesus, tayo makakapasok sa langit. But only do not use the liberty as an opportunity for the flesh. But after we receive this love, we don't want to use this freedom to commit a sin. Pero sabi dito, subalit wag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Sabi dito na kapag natanggap natin itong kalayaan na to, wag nating gamitin ito para gumawa ng kasalanan. Because we know how much Jesus sacrificed for us. Kasi di ba alam natin kung gaano nagdusa si Jesus para sa atin. Because we know how much Jesus loves us. Dahil alam natin kung gaano higit na tayong minamahal ni Jesus. That's why even though nobody forces us, we are willing to live for Jesus. Kaya nga di ba, kahit walang pumipilit po sa atin, handa po tayong mabuhay para kay Jesus. That is love. Ito po yung pag-ibig. So God doesn't want us to serve the Lord not because of a fear, but because of love. Kaya ninanais ng Diyos na paglingkuran po natin yung Diyos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. So the last part in verse 13, through love, serve one another.
Sa huling parte, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Because we receive this love, we are willing to serve one another. Kaya dahil natanggap po natin yung pag-ibig ng Diyos, handa po nating paglingkuran yung isa't isa. Because we receive this love, we are willing to serve our Lord Jesus Christ. At dahil natanggap po natin yung pag-ibig na to, handa po nating paglingkuran yung ating Panginoong Hesukristo. So our Christian life is not a burden or obligation, or we don't think we have to do this. I have to pray. I have to attend the church. I have to read the Bible. I have to preach the gospel. Have to. It's not like this. Kaya yung buhay Kristiyano po natin ay hindi po dapat pabigat na parang obligasyon lahat na kailangan ko pumunta ng church, magbasa ng Biblia at ipangaral yung Ebanghelyo. Hindi po dapat ganito. Hindi kailangan, kundi gusto. Tama po ba? Opo. I want to attend the church. Gusto kong pumunta ng church. I want to serve the Lord. Gusto kong paglingkuran yung Panginoon. I want to read the Bible and pray. Gusto kong basahin yung Biblia at manalangin. I want to preach the gospel because other people still don't know. Their sins were already forgiven. At gusto kong ipangaral yung Ebanghelyo dahil yung maraming tao pa na hindi nakakaalam na yung lahat ng kanilang kasalanan ay napatawad na. I want to offer to the Lord. I want to sacrifice more and more. At gusto kong magbigay ng handog sa Panginoon at higit na magsakripisyo para sa Kanya. So Christian life is not I have to, but I want to. Kaya yung buhay Kristiyano po natin ay hindi po dapat, kundi gusto ko. Gusto ko. Gusto mo ba? We are willing to live for God. Kaya handa po tayo mabuhay para sa Panginoon. So today we learn the 10 commandments. Kaya ngayon napag-aralan po natin yung 10 utos. When we look at the 10 commandments, we also can see the love of God. Kaya pagka pinagmamasdan po natin yung 10 utos, may kita din po natin dito yung pag-ibig ng Diyos. Even though God is so holy, and even though we cannot reach that holiness, God loves us. That's why Jesus Christ died for us. Kaya kahit na labis po yung kabanalan ng Diyos at hindi po natin maaabot o matatarok yung kabanalan ng Diyos, pero dahil mahal po tayo ng Diyos, si Jesucristo po yung namatay para sa atin. That's why we are willing to live for Jesus. Kaya nga po, gusto po natin at handa po tayong mabuhay para kay Jesus. Let's pray together. Manalangin na po tayo.